Paano pahulugin ng husto ang loob ng isang lalaki? Okay. Kung ramdam mo sa ngayon na parang hindi pa nahuhulog ng husto yung loob ng partner mo na lalaki, then pues, panoorin nyo po yung video na ito. Na matitiyak ko sa inyo mga utol, bilang isang lalaki na rin, na sa ganitong pamamaraan ay mahuhulog po ng husto. Hindi yung mahuhulog lang ha, kundi mahuhulog talaga ng husto sa ganitong pamamaraan ang isang lalaki. Okay, so kung nababaliwala ka man sa ngayon and parang nafe-feel mo na parang na-echapera ka, na parang hindi naman siya totally na-fall in love sa'yo, gawin niyo po ito. Okay, so ito, huwag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat is panatilihin ang sariling buhay. Okay, for sure meron naman kayong sariling buhay noon nung time na hindi pa dumating yung tao na ito. Tama? So, yun lang po ang panatilihin natin. Kung ano yung mga goal mo, kung ano yung mga pangarap mo, ituloy mo dapat ito utol. Kahit nasa loob ka pa ng isang relasyon. Kasi may impact po ito pagdating sa aming mga lalaki. Now, unlike sa kung puro ka pagbibigay ng panahon sa relasyon natin or sa partner mo na lalaki, marahil mae-echopera ka lang ng lalaki. Okay? Mas iba pa rin yung dating ng babaeng achiever. Okay, so yun. And then ito. Yung pangalawa natin is pakinggan sila. Yes. Kaming mga lalaki ay medyo nahuhulog din yung loob namin or nakaka-touch din. No, para sa amin yung babaeng marunong makinig or nakikinig sa mga bawat sinasabi namin. Or kahit anuman, kahit hinanaing man ng lalaki, o kahit ano man yung gusto niyang sabihin sa'yo, and nakikinig ka, hindi mo siya ine-ignore, hindi mo siya ine-echapera, at saka parang hindi mo siya binibigyan ng oras or ng importansya, paano mahuhulog yung loob ng isang lalaki sa'yo kung ganyan ka? If kung nakikinig ka kasi ng husto sa lalaki, isa rin po ito sa magiging rason kung bakit mahuhulog ng husto yung loob ng lalaki sa'yo. So isa po ito utol sa batayan na para mahulog yung loob niya sa'yo. Okay, so yon. And then ito yung pangatlo natin is kabiliban mo siya. Yeah. Sa totoo lang, kahit mapababae mapalalaki, psychologically, tayong mga lalaki or tayong mga tao kasi ay mas lalo tayong nahuhumaling sa taong hangang-hanga sa atin or bilib na bilib sa atin. Kahit ikaw, no, 'di ba? Sa mga kaibigan ninyo. Saan ka ba mas lalong or saan mas lumalapit yung puso mo or yung loob mo? Sa taong hindi bilib sa iyo or sa taong bilib na bilib sa iyo? Siyempre doon sa taong bilib na bilib sa iyo. So ang isa pa nga rin dyan is pwede mo siyang purihin. No, kung ano yung pinagkakabiliban mo sa kanya, purihin mo siya. Pareho lang din ito sa kung sino ba ang mas pipiliin natin. Yung taong hindi ka pinupuri or yung taong palagi kang pinupuri and bilib na bilib sa iyo. Siyempre, mas malapit tayo sa taong pumupuri sa atin. So isa din po ito sa batayan para mahulog yung loob ng lalaki sa iyo. Happy? So yon. And then ito pa. Yung pang-apat natin is yung caring. Okay, sabihin man natin na pinupurso mo yung goals mo. No? Umiikot ka pa rin sa sarili mong buhay. Pero, pagdating sa kanya is napaka-caring mo. May pag-alala ka pa rin sa kanya. Kinakamusta mo pa rin siya. No, hindi yung pansarili mo lang na buhay or sarili yung iniisip mo, kundi pati yung partner mo na lalaki. Once na magiging caring ka utol, pero please take note, no, huwag masyadong pagkikare or huwag too much. No? Kailangan is katamtaman lang sa tamang oras, sa tamang panahon. Kasi isa rin ito sa batayan na mahuhulog ng husto ang loob ng lalaki sa iyo. Okay, so yon. And then ito, yung panglima natin is huwag masyadong mag-effort. Yeah. Biruin mo niyan, napaka-caring mo sa kanya pero hindi ka gaano nag-e-effort. Sa totoo lang, kayong mga babae, hindi naman talaga dapat, karapat-dapat na kayo yung mag-e-effort sa relationship eh. Which is yung lalaki. No? Kung may pagkikare ka sa kanya, pero sa pag-e-effort is hinahayaan mo siya na siya yung mag-e-effort, talagang mahuhulog po ng husto
yung loob ng lalaki sa'yo. Lalong-lalo na kapag nakapag-invest na siya ng kanyang effort. No, kasi hahanap-hanapin din ito ng lalaki. Hindi pwedeng mawala ka na lang or hindi pwedeng mauwi na lang sa wala yung pinag-e-effort niya sa'yo. So that's why, hayaan nyo po na mag-effort si lalaki. Okay, and ikaw mismo, huwag ka rin muna mag-effort. So yun, and then ito, pasensya na, naloba tayo kanina sa ilaw, no? So ito, balik tayo. Yung pang-anim natin is ito, huwag masyadong available. Yes, importante din ito, no? Na para asam-asamin ka ng tao at saka para mag-nurture yung pagmamahal niya sa'yo, kailangan is huwag kang masyadong available. Huwag mo masyadong ibalandra yung sarili mo. Mas mainam pa rin mamimiss ka niya, biruin mo niyan, nagiging caring ka sa kanya. So magkakaroon po yun ng attachment. That's why, hahanap-hanapin din ito kung minsan ng lalaki. But if kung palagi mong binabalandra yung sarili mo, mae-echapera ka. Tandaan ninyo ha, yung babaeng palaging nandyan, yung babaeng siya na mismo ang lumalapit, is ito po yung mga tao o yung babae din na madaling ma-echapera. So uulitin ko, huwag masyadong available. Okay? So yon. And then ito, yung pampito natin is, isa talaga ito sa batayan eh. Number 1 talaga to. No, pero pinahuli lang natin. Walang iba kundi maging wild sa bed. Saan? Sa bed. Yes, alam nyo na siguro yung ibig kong sabihin. Kapag magiging wild ka, tandaan niyo mga utol based sa karanasan ko, hindi lahat ng babae ay wild. Hindi lahat ng babae is magaling pagdating sa, alam nyo na, sa tusok-tusok. No, na parang fishbowl lang. So that's why magiging wild talaga dapat. Magiging all out ka. Ipakita mo sa kanya yung lahat ng talent mo pagdating sa bed. No? Kasi ito mga utol, isa talaga sa batayan na mas lalong mahuhulog ng husto yung loob ng lalaki sa iyo. Alam nyo ba na yung isang manipulation ng babae, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pangangatawan ninyo? Yeah? Na dyan po na mamanipula yung mga kalalakihan, na nagiging asong ulol yung mga lalaki. So that's why galingan mo pagdating sa bed. Okay, ito yung pampito natin. Lahat kasi, lahat ng pito na ito is may binibuild tayong connection and attachment. No? So ngayong na-build na natin ito yung pinaka-importante sa lahat-lahat. Na pinakamalaking impact na mas lalong mahuhulog ng husto yung loob ng lalaki sa'yo, na mas lalo siyang mang-aasam-asam sa'yo, at saka mas lalo kanyang re-respetohin kapag, ito sa number 8 natin, marunong ka dapat umaray. Ibig sabihin, dapat marunong kang magpakita kapag ikaw ay nasasaktan, nahihirapan, or kapag hindi mo nagugustuhan yung pinapakita niya. Simple as that. Once na magagawa mo yung 8 na ito, lalong-lalo na yung pinakahuli, na marunong kang rumispeto sa iyong sarili, ganun din ang ipapakita ng lalaki sa iyo. Kung marunong ka ring magmahal sa iyong sarili, ganun din ang ipapakita ng lalaki sa iyo. So mahalin mo ng husto ang iyong sarili para mahalin ka rin ng husto ng lalaki. Nakukuha? So yun ang po mga utol, huwag nyo rin kalimutan yung about sa bed. Maraming salamat. So ingat kayo, God bless, and nalulubat na naman tayo. Babush! Coach ng pag-ibig si Kuya